Ave Maria! Gratia plena, isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. At absent po ang aking partner na si Tatang Larry. Galing po siya sa Peñaranda, Nueva Ecija kahapon. Engineer Marlon San Diego at ang matanday na pagod kaya wala. Di, nagpagawa ng salamin, nahigaan ba naman yung kanyang salamin? Nako, di nabasag po. Ayun, nagpunta ho ngayon sa Quiapo dahil pag walang salamin si Tatang, nangangapa-ngapa yun, ano? Ganon ang malaking problema ni Tatang sa kanyang mata. Pag walang salamin, walang makikita. Oh, yan. So, yung ating magandang lalaking PA, si Romar, wala pa si Cheska, ano? Oh, tama ba yung pronounce ko ng pangalan mo? Oh, baka makamali ako, mapatayan mo ako ng linya yan. Okay. So, yung atin pong mga kasama dito sa radio, hindi ako nag-iisa. Magkakahiwalay lang po kami ng booth. Maraming salamat po sa kanila dahil nakakapag-sasahin papawid tayo, no? So, mga kapanalig, ngayon pong araw ng October 15 ay babati muna ako ng maligayang kaarawan sa isang kaibigan, Reverend Father Richard Lagos. Happy birthday, Father Richard Lagos, ang Parish Priest and Rector ng Diocesan Shrine of the Holy Face of Jesus sa Immaculate Conception Parish diyan sa Nampicuan, Nueva Ecija. Siyempre, happy birthday din sa aking apo sa pamangkin. Ika-6 na kaarawan niya ngayon, si Mark Ken Lucho Ballega. Ayan, happy birthday. Happy birthday din sa akin dating editor sa dyaryo nung ako po'y reporter pa sa isang dyaryo, no? Si Boss Alan Lapira Encarnacion. Idol natin yan. Happy birthday. Siyempre, belated happy birthday kay Attorney Prince Hill F. Deloso ng Public Attorney's Office ng Negros Oriental. Rock and roll, attorney! Yan, mahilig si attorney kumante. Siyempre, yung isang kaibigan din natin dyan sa Hain, Nueva Ecija, pero nasa Yokohama, Japan. Happy birthday, Miss Charmaine Lopez, isang magaling na CPA, no? And then, ngayon ding araw na to, happy 18th Presbyteral Ordination Anniversary sa mahal nating kaibigan at idol, ang Chief Exorcist ng Diocese of Diocese of Cabanatuan, no? Si Reverend Father Jose Salvador Jojo Malyari. Father Jojo, happy 18th Presbyteral Ordination Anniversary po sa iyo. Siyempre, kanina, bago ako umakyat dito sa booth, ay may dalawang taga-Hain, Nueva Ecija, pero ngayon ay taga-Bacoor, Cavite na nagbigay ng suman sa atin. Si Sister Marianita Ricio at si Sister Susana Bermudez. Ayan. So, syempre yung programa, sisimulan muna natin sa mga pagbati, di ba? Oy, happy birthday kay Father Daniel Estacio, ang ating dating kura paroko, Brother Jeff Ponce de la Cruz. Buti ni-remind mo ako. Happy birthday po. Yun ang aming Chief Exorcist sa Diocese of Pasig, Father Daniel Estacio. At angkor din siya dito sa liwanag sa dilim natin, ano? Pagka minsan nandito rin si Father. Shout out po sa ating mga kapanalig na nanonood at nakikinig sa ating himpilan, siyempre sa ating Facebook live stream DCRB 846 at sa aking personal account, no, yung Brother Marco Evangelista. Shout out po sa inyo. At siyempre, bukas bumati na ako ng mga happy birthday para sa araw na to. Bukas po isi-celebrate pa rin namin, no, ng aking mahal na si Raquel yung birthday, siyempre, ng aking baby love, si Maria Kiona Francesca Villena Evangelista. Birthday niya bukas. Dapat ay 8 years old na yung baby ko kung hindi kinuha ni Lord last year, no? Tuwing birthday nun, nagsi-celebrate kami. Pero although wala na siya sa amin physically, magsi-celebrate pa rin kami at nagpapasalamat sa Diyos na nakasama namin siya, di ba? Sa loob ng 6 na taon bago siya kinuha ng Panginoon. Amen? So, bukas ay birthday niya.
Kaya kahapon pa lang bumili na kami ng cake para sa birthday ni aking baby Kiona. Maraming salamat sa Diyos. Okay. So, punta na tayo sa ating ating talakayan. Baka ako'y maiyak pa dito sa programa natin. Ay, oo nga pala. Magti-thank you ako kay Father James Bon Stewart, Father Roxy Roplo, ang Vocation Director ng St. Anthony Maria Zacaria Seminary, at siyempre si Father Gerard Sala, dyan po sa Barnabites Fathers, dahil sa kanilang series of apologetic na ipinrograma para sa mga seminarista ng St. Anthony Mary Zacaria Seminary dyan sa Marikina Heights. Ako po yung kanilang resource speaker. So yung kanilang mga seminaryan, tinuturuan natin ng apologetic every Saturday. Salamat po, Father Roxy, at kay Father Gerard, yung kanilang rektor. Si Father Roxy naman yung kanilang vocation director. Na nariyan ngayon kay Bishop Broderick Pabilio sa Palawan dahil nagre-recruit ng mga gustong magpare. O baka ho kayong mga kapanalig na nakikinig sa akin ngayon, ito pong congregation ng Barnabite Fathers, ito po'y pontifical. Ibig sabihin, aprobado na po ito, matagal na panahon ng Vatican. Kaya baka may kilala kayong kabataang lalaki ngayon, graduate ng grade 10, o kahit high school graduate na, o kahit college graduate na, pwede pong ipasok natin sa congregation ng Barnabite Fathers. Napakagandang congregation po. No? So makipag-ugnayan lang po kayo sa mahal nating magandang lalaking kaibigan, si Reverend Father Roxy Roplo, ang Vocation Director. Pwede po kayong tumawag sa kanya sa 0945-510-5680. So yan ang number ni Father Roxy. Baka gusto nyo magpare, abay, mapakasarap maging pare. Ako gusto kong maging pare, kaya lang hindi pinagkaloob ng Diyos. Di ba yung gospel natin ngayon? Many are called, but few are chosen. So, pwede rin kayong magpare na dito naman sa Lorenzo Mission Institute. Nandyan yung kanilang seminaryo sa San Carlos Seminary sa Guadalupe, under ng Archdiocese of Manila. Hanapin naman ninyo dyan si Father Mark Limuel Tibay, Father Lemo kung tawagin. Madali nyo makita yan. Punta lang kayo sa Eucharistic Chapel ng SM Mega Mall at makikita nyo si Father Mark Limuel Tibay. Hanapin nyo, Father Lemo. Yan naman ang tutulong sa inyo kung gusto nyo magpare bilang mga misyonaryo ng Lorenzo Mission Institute. Yan. Brother Louis Gonzaga, baka dyan sa iyong Don Bosco Marriage Encounter Community may gustong magpare, ito, dalawang congregation yung binabanggit ko. Yung tinatawag na Barnabites Fathers, Clerics Regular of St. Paul, dyan sa Marikina, at itong Lorenzo Mission Institute, dito naman sa San Carlos Seminary. Baka gusto nyo magpare, ulit-ulitin ko. Kailangan nating maghanap ng mga kabataan na gustong ilagay ang kanilang sarili para sa ebanghelyo, para sa simbahan, para sa paghahari ng Diyos. Magpari na kayo habang may panahon. Yan. Alam niyo minsan, ang dahilan lang naman ng ibang kabataan kaya ayaw magpari pag una mong tinanong kasi daw walang asawa. Yung celibacy. Ako sabi ko, malaking problema talaga lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya kailangan nating tulungan ang bukasyon ng pagpapari na ipagdasal. Ang mga pari mismo natin, ipagdasal natin. Shout out sa mga kaibigan kong pari. Manatili kayong matatag sa inyong bukasyon. Kailangan kayo ng paghahari ng Diyos. Shout out kay Reverend Father Eugene Maria Suelan ng Marian Missionaries of the Holy Cross. Lahat ng pari ng Marian Missionaries of the Holy Cross. Shout out po sa inyo. Okay. So this afternoon, mga kapanalig, gusto ko mang batiin lahat ng mga nakikita ko sa Facebook natin ngayon. Pero mamaya na po. Unang-una na, siyempre si Sister Purissima Arsiaga ng Italy. Sister Purissima and Sister Tita ng Italy. Salamat po sa inyong laging pagtulong sa ating apostolate. Sa aking mahal na kaibigan, Jose Protasio Rizal Carrera Corilla. Ayan, nandiyan dyan sa
Western Bikutan, BLC, Bagong Lipunang Condominium. Shout out sa inyo. Kay Brother Mario Santa Maria. Brother Mario, mabuhay ka. Oy, nakita ko agad si Father Anastasius Pilosopus, Father Randy Sison, nariyan nag-aaral pa yata sa Vatican, sa Roma, no? Father Anastasius Pilosopus, nandyan po sa Roma, Italia. Mabuhay po kayo, Father. Siyempre, kay Brother Ronnie de Mesa Tamundong, isang magaling na book author, dyan naman sa Diocese ng Lucena. Mabuhay ka, Brother, ha? Ronnie. At siyempre, yung aking mahal na kaibigan, si Kagawad Ortega Princesa. Ayan, Princesa Ortega ng Barangay South Signal Village. Mabuhay po kayo. Magandang paglilingkod para dyan kay Princesa Ortega. Father Randy Sison, mabuhay po kayo. Okay naman po kami. At patuloy nyo kami pagdasal kung paano ipinagdadasal ko na makaraos kayo dyan sa inyong pag-aaral sa Italia. Mukhang nagpapakadalubhasa si Father at balak maging talagang obispo to. Marami kailangan bagong obispo ngayon. Okay. Brother Jobit Española Rubiales ng Nuestra Señora del Pilar ng Suba, Mayhay, Laguna. Ayan, napakagandang lugar. Brother Jobit Española Rubiales, mabuhay po kayo. Okay, mga kapanalig, ngayon po sineselebrate namin sa aking community, no? Meron po akong community, yung tinatag ni Saint Maximilian Maria Kolbe, yung Militia of the Immaculata, ang kanyang ika-106 na taong pagkakatatag. Tinatag ito ni Saint Maximilian Kolbe 1917. Ang layunin po nito ay i-encourage ang bawat Katoliko, bawat mananampalataya, no, na magkaroon po ng total consecration sa ating mahal na Inang Maria bilang paraan ng ating spiritual renewal individually at syempre ng ating society. Kailangan ilagay natin yung ating pag-asa, no, na tayo ay aakayin ng mahal na Inang Immaculata patungo sa ating Panginoong Hesus. Yan plena. Alam po ninyo mga kapanalig, no, pag binanggit natin ang mahal na Inang Maria, automatically, parang Brother Dennis Deo Gracias, no? Parang automatic na sa ibang pananampalataya, Sister Menchi Ingal ng Bulacan, ano? Automatic na po yung reaction ng mga protestante na i-disregard nila yung ating devotion sa mahal na ina. May punto pa ako doon, may punto po ba ako doon, Brother CJ Villanueva Robles ng Nabotas. Pag ang protestante narinig ang pangalan ni Mama Mary, binanggit natin, i-disregard nila agad yan. Hindi na pwede yan. Hindi na kailangan yan. Jesus alone tayo. Minsan may nakausap akong born again. Sabi ko gano'n Jesus alone? Bakit si Jesus ba dumating alone? Di ba dumating siya sa pamamagitan ng isang babae at ang babaeng ito ay walang iba kundi ang ating mahal na Inang Maria? Kaya hindi mo po pwedeng i-disregard ang nanay na ito. Sabi nga ng Galatia chapter 4 verse 4, mga kapanalig, sa Biblia mismo, ganito ang sabi, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Tanong, paanong sinugo ng Ama? Paanong sinugo ng Diyos ang kanyang anak? Ito, tuloy ko po, Galatia chapter 4 verse 4. Isinilang siya ng babae. Paano sinugo? Isinilang siya ng babae, hindi po sumingaw. Hindi po parang kwento ni Malakas at Maganda na nabiyak yung bamboo, no? Tapos lumabas, hindi po. Paanong sinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak? Galatia 4:4, wag niyo pong kalimutan ito. Mga kapanalig, lagi niyo po itong babasahin pag may naka-encounter kayong protestante na nagdi-disregard sa nanay ni Jesus. Ulitin ko, Brother Marlo Lopez, Ferdinand Lopez, nandyan sa Australia. Mabuhay ka, Brother Marlo. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ng mga nasa ilalim ng kautusan. Ano mangyayari? Ano nangyari? Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Nako! Tapos i-disregard mo yung babae na nagsilang sa mahal, bugtong na anak ng Ama, at ang nangyari nung isinilang, tayo'y nabilang na mga anak ng Diyos.
Paano ka naging anak ng Diyos? Paano tayo naging anak ng Diyos? Kasi isinilang ng babaeng si Maria ng Nazaret ang ating tagapagligtas, kaya tayo naging adopted children of God. It's because of Jesus. Kaya lagi kong sinasabi, without Mary, there is no Jesus. Without Jesus, there is no salvation. Kaya hindi natin pwedeng i-disregard ang nanay ng ating Panginoong Hesukristo. Di po ba, Father Joaquim? Yung ating mahal na pari ng Order of Franciscan Minor Conventual na riyan sa may Visayas region. Oy, nakita ko yung pangalan ni Honorable Noel Dizon. Councilor Noel Dizon. Dizon ng Taguig City. Naku, hindi na tayo nag-date May atraso ka sa akin, Councilor Noel Dizon ng Taguig. Okay. So mga kapanalig, ang mahal na Inang Maria, every time sa isang Katoliko, ito po'y normal na practice natin na ang ating mga panalangin ay itinatakbo natin kay Mama Mary. Tinatakbo natin sa nanay ni Jesus. Sinasabi natin sa kanya, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Narinig ng mga protestante, sabi nila, ba't kailangan kayo magdasal kay Maria? Wala na yung Mariang yan, katulad lang nating tao yan. Abay, teka lang po. Baka nakakalimutan ninyo kung ano ang binigay na importansya ng Diyos sa babaeng dinidisregard ninyo. Bakit po? Kung atin pong babasahin, before the pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, bago siya isinilang, napaka-importante po yung binitawang statement ng Arkanghel Gabriel. Arkanghel po ito, hindi po ordinaryong tao, di ba? Brother Aldrin Salubre, Brother Bencong Montes Oflas, ang magaling na third order ng Dominican Order, Brother J.C. Recto, ang nagbigay ng importansya sa babaeng dinidisregard ng mga protestante ay ang Arkanghel Gabriel na inutusan ng Diyos bumaba sa lugar ng Nazareth, Galilea. Ganito ang sabi, basahin ko po, nasa Bible Lucas chapter 1 verse 28. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Sumasa iyo ang Panginoon. Pag tinuloy natin yung basa sa Lucas 1, sinimulan ko ng 28, ituloy po natin sa bahagi ng 31. Anong sabi? Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ang trono ni David. Ng Panginoon Diyos, ang trono ng kanyang amang si David. Kaya ang liwanag dito sa verse 30, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Chaire ke charitumene hokurius metaso. Yan ang sabi ng Arkanghel Gabriel sa wikang original, yung wikang Griego. Chaire ke charitumene. Alam nyo yung salitang ito, hindi ho mahanapan ng tamang translation from Hebrew. Hindi mahanapan, rather from Greek, hindi mahanapan ng sapat na translation. Kaya ang ginamit na translation na lamang ipinahayag, the blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb. Sabi ni Santa Elizabeth. Dalawa, si Arkanghel Gabriel at si Santa Elizabeth, walang kasalanan, sabi ng Bible. Alam nyo, si Santa Elizabeth, kinilala ng Biblia na walang kasalanan, Siya at ang kanyang asawang si Zacarias, kinilala ng Biblia na sakdal at banal.
Yan ang pagpapakilala ng Biblia. Pero ano ang banggit sa nanay ng Panginoong Yesus? Blessed are you among women, sabi ni Santa Elizabeth. Sabi ng Arkanghel Gabriel, galing sa langit, bumaba sa Galilea, sabi niya, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, chaire ketch aritomene. Ayan, di ba? O baka duda kayo, meron naman siguro kayong mga Biblia, di basahin po ninyo yung aking binabasa. Kayo po ay sumubaybay ng pagbasa. Ito problema sa mga protestante. Pag ang babasahin ay not in favor sa kanila, hindi nila babasahin. Kaya nga minsan tinitingnan ko Bible nila baka ako kasi gumagamit po ako ng ng pang-highlight no, yung tinatawag na kulay green. Paborito kong kulay ito kasi kitang-kita yung katulad nito, nakikita agad. Fluorescent highlighter. Ito ginagamit ko pag may nabasa akong gusto kong ma-recall lagi. Nagtataka ako baka ang mga protestante ginagamit stabilo yung snowflake pala, snowflake. Snowflake nabubura kasi ang liwanag Hindi daw kailangan si Maria. Binasa natin una pa lang Galatia 4:4 Kaya isinilang ang bugtong na anak ng Diyos dahil sa isang babae, sinilang ng isang babae. At nung isinilang ng babaeng ito, tayo ay mga naging anak ng Diyos. Di mo ba ibibigay yung kaukulang respeto at credit sa babaeng ito na dinidisregard ng mga protestante? Kasi pag narinig nila ang Katoliko na nagbigay ng veneration hindi adoration. Minsan mahirap kausap yung TANGA kasi yung veneration akala nila adoration magkaiba ho yun. Yung veneration binibigay natin ng mataas na paggalang kay Mama Mary bilang ina ni Jesus. Yung adoration binibigay ng Catholic Church sa mga Katoliko, binibigay yan sa Diyos lang. Only God lang ang pwede nating bigyan ng adoration. Di naman tayo katulad ng Iglesia ni Cristo 1914, ang gulo Ang Ama ay Diyos, sinasamba nila. Si Jesus tao lang pero sinasamba din nila. Di kontra na agad dun sa sinabi ng Diyos. Huwag kang sasamba maliban sa akin. Dahil daw inutos nasambahin. Bakit ba inutos? Kasi hindi naman tao si Kristo Hindi tao lang. Jesus is true God and true man. Kaya minsan magulo. Yung alam nyo yung nagpipilit na kunwari may alam, pero mga TANGA, walang mapapala. Katulad nung inexplain ko yung Holy Rosary, yung pagdadasal ng Aba Ginoong Maria. Sabi ko, ang Aba Ginoong Maria, classical literature yan, religious literature, pinireserve yan. Kasi way back 1500s nung nag-translate ng salitang Spanish, yung mga Espanyol, from Dios te salve Maria, tinranslate nila sa nature na salita natin, lengguwahe natin, Tagalog, pinilit nila just to express na si Maria ay kagalang-galang, ginamit nila yung term na Ginoo. Kasi during the 15th century, 1500, ang ibig sabihin ng Ginoo ay paggalang, mataas na paggalang. Hindi tumutukoy sa gender. Ngayon, dahil yan ay classical religious literature, bahagi yan ng heritage ng mga salita, pinireserve na yan, hindi na binago yan. Akalain nyo merong isang Peppa Pig na member ng Iglesia ni Kulto dyan dito sa may Las Piñas, taga Las Piñas. Sabi ni Tatang, taga Las Piñas daw. May maling-mali pa rin daw yung paggamit ng Ginoo kasi daw ang Ginoo tumutukoy sa lalaki. Hindi nyo naintindihan yung pinreserve. Iningatan na. Parang lang yan, sa bigan, may mga modernong structure na, mga infrastrukturang nakatayo dyan. Mga moderno. Pero nakita ninyo yung mga heritage na mga kabahayan, hindi na binago. Bakit? Kasi kahit na may moderno ng mga struktura, pinreserve yung mga heritage. Bakit? Para maingatan yung kasaysayan. Ganyan yung Ginoo. Although ngayon sa panahon natin, yung paggamit ng Ginoo ay may pagtukoy na tungkol sa gender. Pag sinabing Ginoo, lalaki, at ang babae, ginang, yung salitang Aba Ginong Maria na itinranslate noong 1500, hindi na binago, pinreserve. Yun lang salitang pinreserve
hindi pa rin maintindihan eh. Putak pa rin ang putak dun sa kanyang sariling Facebook account na mali daw, maling-mali pa rin daw yung Ginoo. Hindi alam ang ibig sabihin ng heritage, hindi alam ang ibig sabihin ng religious classical literature. Ba't mo papatulan, Sanrio? Jess Ebalyar, ba't mo papatulan yung mga ganyang pumuputak na TANGA? Mahirap turuan ang TANGA. Wala kang may tuturo. Mabuti pa yung ob-ob, matututo. Tandaan niyo po yan. Ganyan ang mga protestante. Si Maria daw hindi na kailangan. Abay, hindi nyo ba binasa yung Galatia 4:4? Ang napaka-importante ng role ng mahal na inang Maria doon. At binasa ko sa Lucas 1:28 hanggang sa mga sumunod na talata, ang mahal na inang Maria, sinabi ng Arkanghel Gabriel, bukod na pinagpala, sumasa kanya ang Panginoon. Sinabi ni Santa Elizabeth, isang banal na bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Yan sa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan apolohetika. Siyempre kasama nyo po sa loob ng 16 na taon sa ating programa, Brother Marco Evangelista po. At siyempre yung aking partner si Tatang Larry Malyari na absent ngayon, napagod sa biyahe galing sa Peñaranda, Nueva Ecija kahapon sa parokya ni Father Sed Calderon. Shout out kay kay Ate Cristina Abelardo diyan po sa Peñaranda, Nueva Ecija. Okay. Alam niyo mga kapanalig, tayong mga Katoliko, every time we pray, totoo lang po ito, no? Hindi po pwedeng hindi natin isama yung mahal na inang Maria eh. Kaya nga lagi natin sinasabi, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Diba, Brother Ray Ribamonte, isa sa magaling na parent dyan sa Parents Teacher Association ng Taguig, buong eskwelahan ng Taguig. Magaling na na member ng Parents Teacher Association. Brother Edgardo Valdez, shout out po sa inyo. Ngayon, ang mahal na inang Maria po, sinasabi natin na tagapamagitan natin. Tagapamagitan natin. Pero nung narinig ng mga protestante yung terminong ginamit natin, di ba, Brother Randy Espiritu, shout out po, nung marinig ng mga protestante na si Mama Mary tinawag nating tagapamagitan, eto na, mag-expect ka na anong dapat mong asahan. Babanat yan, babanat. Aatake yan. Ano atake? Basahin ko po sa inyo dito sa Pasugo. Ito ay Pasugo, official magazine to ng Iglesia ni Cristo 1914. Anong sabi ng Pasugo? Nilathala ng July-August 1988, volume 41, number 4, page 25. Kino-quote po natin to para malaman ninyo na ito'y reference ko para sagutin yung kanilang atake. Bakit ba hindi ko sasabing atake to? Tingnan ninyo ang sabi ng kanilang artikulo. Walang babaeng tagapamagitan sapagkat si Kristo lamang ang itinalaga ng Diyos na maging tagapamagitan sa Kanya at sa mga tao. Hindi kailanman itinuro ng Biblia na si Maria ay tagapamagitan. Narinig nyo naman po siguro, malinaw ako magsalita malinaw po ako magbasa Anong sabi ng Iglesia ni Cristo 1914? Walang babaeng tagapamagitan. Ano ba ang pagkakakilala natin kay Mama Mary? Tagapamagitan. Sa wikang English tinatawag natin siyang mediatrix, tagapamagitan. Pero agad-agad meron pong aral ang Iglesia ni Cristo 1914. Sapagkat si Kristo lamang ang tinalaga ng Diyos na maging tagapamagitan sa Kanya at sa mga tao. Ito pa, ito Pet Malu, pakinggan nyo pong mabuti yung huling bahagi. Anong sabi? Hindi kailanman itinuro ng Biblia na si Maria ay tagapamagitan. Sagutin natin ito. Kinuha ko tong reference, Pasugo, July-August 1988, volume 41, number 4, page 25. Official magazine nila yan. Tayong Katoliko, kung may Catechism of the Catholic Church, sa kanila, ang kanilang pinaka-source of doctrine, yung mga reference nila, Pasugo. Yan ang counterpart. Sister Tessie, Gem Pesao Relasyon. Watching from Toril, DC. Ayan, mabuhay po kayo. Nandiyan pala kayo sa ibayong dagat, Canada. Tama ba ako, Canada? Yung DC. Ayan
Eto, bakit to sinabi nilang walang babaeng tagapamagitan? Si Kristo lang, ang Panginoong Hesus lang ang tagapamagitan. Siya lang ang itinalaga ng Ama. Hindi tayo kukontra doon. Yan ang dapat nating malinawan. Pag sinabing si Jesus lamang ang tagapamagitang inilagay ng Ama sa Kanya, hindi po tayo kumokontra. Sumasang-ayon tayo 100.1%. Hindi tayo mag-o-oppose. Bakit? Kasi yun naman ang talagang totoo. Sabi nga ho ng Biblia sa unang aklat ng Timoteo, chapter 2, verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Anong sabi ng Bible? Isa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino? Ang taong si Kristo Jesus. Tapos ang boxing. Ay, taga lang. Sabi ninyo, si Maria ninyo'y tagapamagitan. Di ba kontra? Kasi ang sabi ng Bible, si Jesus lang ang tagapamagitan. Bakit ngayon sinasabi nyo si Maria tagapamagitan? Mediatrix of grace. Mediatrix of graces. Nako, napakamot ng ulo yung Katolikong hindi naman nagsuri, kundi nakinig sa ibang sekta. Sumama sa mga pamamahayag. Nahiya kasi doon sa imbitasyon ng kaibigan na Diakonono at saka Diakonene. Sumama. Kaya nung narinig yon, oo nga, mali nga. Si Maria tagapamagitan, sabi ng Catholic Church. Sa Bible pala nakalagay, si Jesus lang ang tagapamagitan. Alam nyo mga kapanalig, meron agad malaking problema doon sa pag-intindi. Sa pag-intindi ng binasa. Bakit po? Alam niyo, bukod dyan sa ginamit nating reference na 1 Timothy chapter 2 verse 5, maliwanag naman po na itinuturo ng banal na kasulatan, no? Ang ating Panginoong Jesucristo lang talaga ang nag-iisang tagapamagitan natin sa Ama. Walang iba, no? Walang pwedeng humalili, walang pwedeng sumingit. Ba't si Maria tagapamagitan? Sabi nung magazine ng Pasugo, hindi kailanman tinuro ng Biblia na si Maria ay tagapamagitan. Ito na ngayon, sagutin natin. Sabi ho ng tagpo sa Bible din, ginamit nating reference sa Bible, kunin din natin yung sagot sa Bible. Sabi ng Ebanghelyo ni Juan, chapter 2, verse 1 to 5, baka hindi ito nababasa ng mga protestante. Anong sabi? Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Tingnan nyo yung mga karakter, naroon ang ina ni Jesus sa kasalan sa Cana. Naroon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Sino na yung mga karakter na binanggit ko? Number 1, si Jesus nandun. Pangalawa, nandun ang kanyang mga alagad. Pangatlo, nandun ang kanyang ina. Anong tagpo? Kasalan. Saan ang lugar? Sa Cana, Galilea. Ano nangyari? May problema. Kinapos ng alak. Ito yung sabi ng Bible, Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya. Nilapitan ng nanay yung anak. Naubusan sila ng alak. Yung problema ng wedding, naubusan ng alak, nilapit nung nanay sa anak. Naubusan sila ng alak. Kaya't sinabi ni Jesus, "Wag mo akong pangunahan, ginang." Nako, nung nabasa ng mga protestante ito, kita na ninyo, Pinahiya. Kasi sabi ni Jesus, "Wag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko." Yan. So doon pinuputol agad, binibigyan ng ibang senaryo. Lumapit yung nanay, naubusan sila ng alak, anak. Sabi ng anak, "Wag mo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko." Tinapos na doon ang kwento. Pero ganun ba natapos ang kwento? Pag ang nagbasa, mandaraya, tapos ang kwento. Pero pag ang nagbasa, matalino at nagsuri sa Bible, ganito ang kasunod na tagpo. Sabi nung nanay, pagkatapos sabihin ng anak na hindi pa niya panahon, sinabi ng ina, sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo anumang sabihin sa inyo."
Sabi nung anak sa nanay, hindi pa ito ang panahon ko. Huwag mo akong pangunahan, ginang. Sumagot agad yung nanay, nag-react sa mga nasa paligid. Ha? Gawin ninyo anumang sabihin niya sa inyo. Di ba tumatagpo sa isip ninyo, sa pandinig ninyo, yung salita ng nanay? Gawin ninyo anumang sabihin sa inyo. Katulad yan ng salita ng ama nung bininyagan yung anak sa Ilog Jordan eh. Nagsalita ang isang tinig mula sa langit at ang sabi, ito ang minamahal kong anak, siya ang inyong pakinggan. Di ba magkapareho? Yung nanay nagsalita sa wedding at bakana, gawin ninyo anumang sabihin sa inyo. Yung ama nagsalita sa Ilog Jordan nung bininyagan ng anak, siya ang inyong pakinggan. Di ba pareho? Pareho. Sino ang nag-aatas? Ang ama. Sino ang nagsabi sa wedding at bakana? Ang ina. Gawin ninyo anumang sabihin sa inyo. Eh ano ba yung sumunod na tagpo? Kasi nga ang protestante pag nagbasa pag nagbasa kinakat tapos na kwento may karugtong. Ano ang karugtong? Ha? Sa John chapter 2 verse 7 hanggang 9, sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Yung lalagyan ng yung jar. Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at pinununga nila hanggang labi, hanggang sa ibabaw. Pagkatapos sinabi ni Jesus, sumalok kayo ngayon, dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Tinikman naman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal. Mga kapanalig, sabi ho ng pasugo, hindi daw itinuro ng Biblia na si Maria ay naging tagapamagitan. Hindi yata nila binasa yung John chapter 2, wedding at bakana. Anong ginawa ng mahal na inang Maria? Brother Soren Roberto, Sister Madison Santos, anong ginawa? Ha? Pais Arbolente, ayan, ng Tagig, PIO. Hindi, ano pala? IT. Anong ginawa? Diba't napakaliwanag, may problema sa wedding at dakana. Yung nanay lumapit sa anak, naubusan na sila ng alak. Naubusan sila ng alak. Yun ang pinaka-concern yun ang problema Nag-react ba yung anak? Hindi pa ito ang panahon ko. Wag kang matapos doon. Anong sumunod na nangyari? Anong sumunod na kwento? Inutusan yung mga katulong, punuin nyo ng tubig yung tapayan. Yung tubig turned into wine. Napakaganda, napakasarap na alak, Brother Ragunot, Hector Garcia. Napakasarap na alak na ibinigay dun sa wedding at dakana. Bakit nangyari yung first miracle? Hindi pa panahon ng anak. Nangyari yung first miracle. It's because of the mother. Namagitan yung nanay. Kung hindi namagitan ang nanay, hindi mangyayari sa event ng wedding at dakana the first miracle of Jesus. Bakit hindi lumapit sa mga alagad? Bakit hindi dumirekta kay Jesus? Alam niyo, iba. Alam naman natin ang kultura nating mga tao. Iba ang impact pag ang nanay ang lumapit. Di ba? Brother Adan, Imo Jr. Iba ang impact. Kahit sa atin, sa mismong mga pangyayari sa buhay natin, iba pag nanay ang gumalaw. Iba pag ang nanay ang namagitan. Tapos sasabihin ng pasugo, walang nakalagay sa Bible, hindi tinuro kailanman ng Biblia na si Maria ay namagitan o tagapamagitan. Ano bang ginawa ni Mama Mary dun sa wedding at dakana? TANGA ka pag di mo naisip na ginawa niya ay namagitan, tagapamagitan sa problema ng wedding, naubusan ng alak. Teka, bakit ba alak, Brother Marco? Nung panahon na yon nila Jesus, ang alak po ay very essential po yan sa wedding. Pagka nagkulang, makukulong yung bridegroom at ang kanyang pamilya kasi nagkulang sila. Nagkaroon ng shortage yung kanilang ginawang dote, yung pagbibigay nila ng dapat na maganda, magarbong wedding doon sa pangyayaring iyon. Ang bilis ng oras, nasa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan apolohetika. Brother Eugene Diwa,
watching from Santa Maria, Bulacan. Brother Roman Oliver, masunuring anak si Jesus. Hindi niya susuwayin ang kanyang nanay. Yan ang talagang nangyari dun sa wedding at Dakana. Kaya kahit hindi pa panahon ng paggawa ng himala, ginawa ni Jesus kasi namagitan ang kanyang nanay. Di po ba, Father Julius Belen? Diyan po sa San Leonardo. Kaya nangyari yung first miracle dahil sa nanay at dahil ang anak ay masunurin. Tama ka, Brother Roman Oliver. Nasa Bible naman yun Lucas chapter 2 verse 51. At siya'y umuwi. Kasama nila, naging masunuring anak. Yan ang sabi ng Bible Now, si Mama Mary po ba'y kontra doon sa aral ng Biblia? Dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, isa lang ang tagapamagitan, ang ating Panginoong Jesucristo sa Ama. Meron po bang kontra? Wala po. Bakit? Excuse me po, medyo makati yung lalamunan natin. Meron kontra? Wala. Hindi lang po naiintindihan ng mga pumuputak. Sister Leonora Oliveros, hindi lang po naiintindihan ng mga pumuputak. Si Mama Mary ay tinatawag nating tagapamagitan dahil sa patungo, o rather, patungo ito sa kanyang anak na si Jesus. Ngayon, yung reference nila, yung 1 Timothy chapter 2 verse 5, ang nakalagay dito, ang ating Panginoong Jesucristo, ang iisang tagapamagitan ng Diyos at mga tao, patungo sa ating Ama. O di walang kontra. Bakit? Si Jesus is our mediator to the Father. Tagapamagitan natin sa Ama, si Yahweh, si El Shaddai. Sabi nga ni Brother Arnel Borromeo at kanyang pamilya, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Ngayon, si Mama Mary ay tagapamagitan natin patungo sa kanyang anak, sa ating Panginoong Jesus. Di walang kontra itong 2 Timothy, chapter 2 verse 5, 1 Timothy. Walang kontra. Ginugulo lang nung mga TANGA, Brother Ronnie Damesa Tumundong. Sabi mo nga, may two sense ang Bible, literal sense at fuller sense. Hindi basta-basta ang pag-i-interpret ng Bible. Totoo yun. Yan ang problema natin sa mga nagbabasa ng Bible. Kinokontra nila yung hindi naman dapat pagkontrahin, Brother Mario Badoy. Bakit? Ang ating Panginoong Yesus, hindi natin ino-oppose, hindi tayo nag-o-object, the only mediator to the Father. Kaya nga sabi niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, buhay at katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ano ba si Mama Mary sa atin? Si Mama Mary ay ating daan, ating tagapamagitan sa kanyang anak, sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi niya sa wedding at Dakana, gawin ninyo anumang sabihin niya sa inyo. Di walang kontra. Nagkakaroon lang ng kontra dahil sa preaching ng mga TANGA. Brother Alvin Asuncion, magandang araw sa iyo. Yan ang malungkot Tirada ng tirada, pero hindi naman naiintindihan yung itinitirada. Maria May Colonna, sister, mabuhay po kayo. The Honorable Tagumpay Calo, happy watching po. Brother Lito Herrera, from the National Shrine of Our Lady of Fatima, Valenzuela City, na nag-celebrate tayo noong October 13, yung Miracle of the Sun, Our Lady of Fatima. Alam po ninyo, ang dami-dami nating dapat na maintindihan Ang problema, atake lang ng atake ang kayang gawin sa atin. Kaya meron tayong obligasyon, mga Katoliko, ituro natin yung tama. Paano tayo magtuturo ng tama kung di tayo nag-aaral? Salamat sa Diyos, dito po sa Radio Veritas, meron tayong programa, Apologetica. Dangat nga lang, every Sunday lang ito. Pero
alam ko namang nakasubaybay kayo at ito naman ay naisishare ninyo sa inyong mga Facebook account, di nakakatulong din kayo sa ating apostolate. And speaking of tulong sa apostolate, siyempre hindi ko pwedeng hindi saluduhan at pasalamatan ang mga taong tumutulong sa atin, no? Unang-una na yung mahal nating kaibigan, si kagalang-galang Kapitana Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City, na laging bukas ang puso para tumulong sa ating apostolate. Thank you very much po, Kapitana Evelyn Arago ng Taguig City. Ito ay hindi nagkakaroon ng pagkukulang na alalayan yung programa natin. Ha? Similar kay Sister Purisima at Sister Tita Arsiaga. Siyempre, nariyan din si Brother Eric Castillo, nandyan si Brother Arnel Borromeo at kanyang pamilya. Alam mo ninyo, ang misyon natin, hindi lang naman dito sa programa Lumalabas tayo, humahayo tayo. Kaya yung mga binabanggit kong tao, malaki ho ang ating pasasalamat sa Diyos, binibigay sa atin para tulungan tayo sa paghayo, no? Kaya kung gusto niyo tumulong sa ating programa, sa ating misyon, ipagtanggol, ipaliwanag ang pananampalatayang Katoliko, wag ho kayong mag-atubili, mag-private message kayo sa akin. Direct message kayo na kayo'y willing tumulong sa ating apostolado. In many ways, pwede kayong tumulong, no? Kasi ang laki ng ating problema. Malaki ang problema natin. Ang daming Katoliko continuously inaatake, sabi nga ng CBCP sa kanilang exhortation letter no? Pastoral exhortation, sabi nila many Catholics are easy target of the recruitment efforts ng mga Protestant denomination. Kasi pagka may narinig, sabi ng Bible, isa lang ang tagapamagitan, bakit si Maria ay tagapamagitan ninyo? Naku, naglito na, nagkulo na, na-recruit na. Umalis na sa Catholic Church. Di ba si Eli Soriano nung kasagsagan ng kanyang programa, dating daan, daming Katoliko na-recruit niya paano? Puro TANGA. Totoo yan. Masakit pakinggan, pero yun ang katotohanan. Sabi nga, the truth shall set us free. Hindi nyo ako pwedeng awatin na magsalita ng totoong senaryo Bakit? The truth shall set us free. Kaya yung mga basugid nating taga-subaybay, alam mo ninyo, marami akong gustong, katulad yan, iniimbitahan ako sa Romblon. Siyempre, pagka tayo bumiyahe ng mga malalayong lugar, kakailanganin natin ng mga financial na pangangailangan, pangsakay natin ng barko, kung ano man ang mga kailangan natin doon. Hindi naman lahat ng pinupunta natin parokya ay generous at may kakayanan. Sa pamamagitan ninyo, tulungan nyo po kami sa ating misyon. Mag-private message kayo, total makaibigan tayo sa Facebook padalan nyo kami ng tulong, gagamitin natin sa ating apostolado. Yung maliit na tulong, malaking tulong ninyo, yan po'y para sa pagtatanggol ng ating pananampalatayang Katoliko. Well and good yan kay Lord. Di naman tayo nagtuturo ng prosperity gospel Sabi ni Brother Rickson huwag tayo magturo nun kasi hindi tinuturo ni Jesus yan. Shout out po kay Brother Raymond Hernandez, ang may-ari ng The Beef Deli Refined Selection Beef Shop. Pagka kayo ay galing ng North Luzon Expressway, bago kayo dumating ng Metro Manila, mag-dinner kayo sa The Beef Deli Refined Selection Beef Shop. Nandyan sa NLEX Drive and Dine. Yan yung huling gasoline station bago dumating sa Balintawak. Punta kayo dyan, kain kayo ng Beef Deli. Yan po'y produkto galing sa ibang bansa. At ang tumutulong sa atin dyan, si Brother Raymond Hernandez, mga kapanalig. Tulad nito, simpleng-simple. Si Maria daw, hindi tagapamagitan, hindi daw tinuturo ng Biblia. Nakalimutan yung wedding at nakana. Dinisregard si Mama Mary, Jesus alone lang. Nakalimutan yung Galatia 4:4, isinilang ng isang babae ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus, kaya tayo'y naging mga anak ng Diyos. Naku po, mga kapanalig, ayaw nilang humingi tayo ng prayer kay Mama Mary. Hey, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Ayaw nila yon. Mali daw yon. Nakalimutan nyo yung apostolic teaching, aklat ni San Santiago, aklat ni St. James, chapter 5, verse 16. Ipanalangin ninyo ang isa't isa. Malaki ang nagagawa
ng panalangin ng taong matuwid. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Tanong, si Mama Mary ba'y hindi matuwid? Sinabi ni Arkanghel Gabriel bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. O sabi ni Santa Elizabeth. Anong sabi pala ni Saint Arkanghel Gabriel? Anong sabi sa kanya? Kalugod-lugod ka sa Diyos. Kaya nga sa iyo ang Espiritu Santo Ikaw ba, pastor, ministro, nasa sa iyo ba Espiritu Santo? Si Mama Mary ang klaro Sinabi ng Arkanghel Gabriel bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Sa iyo ang Espiritu Santo. Di banal yun. Kaya nga sinabing, blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb. Banal yun. Anong sabi ni Santiago sa kanyang sulat? 5:16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Naku, nag-react na naman yung isang protestante. Sabi niya, yun, para dun sa mga katulad nating buhay. Si Maria ba, buhay? Aba, oo, buhay. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng buhay. Ngayon, saan ang patunay natin na yung mga santo, pwede nating hingan ng prayer? Mga wala na sila dito sa earth. Kasi po, ayaw basahin yung mga talatang dapat ay para sa katotohanan. Basahin ko sa inyo. Pwede bang humingi ng prayer sa mga wala na sa mundo, mga banal? Babasahin ko po. Hebreo 12:23. Anong sabi ng banal na kasulatan? Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga binilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Pwede ba tayong humingi ng prayer sa mga banal? Pwede. Kahit wala na sa earth, pwede. Hebreo 12:23. Lumapit kayo sa espiritu ng mga taong banal. Mga kapanalig, salamat po sa inyong pagsama sa loob ng isang oras. Hanggang sa susunod pong linggo, samahan nyo kami at tulungan nyo kami sa ating misyon. Sa ating production assistant kay Brother Romar at syempre sa ating technical side, Brother Jerby. Tama ba ako, Brother Jerby? Hindi mo nilagay yung pangalan, nakalimutan ko. Yung ating technician, si Brother Marlon San Diego kasi umalis na. Ako po, si Brother Marco, si Evangelista, nagsasabing, si Brother Clinton pala, Brother Clinton, sorry. Nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Salamat po.